Magandang araw po sa lahat ng kasapi ng programang Kaagapay sa Pag-unlad. Ito po ay programa ng ating kapatid na si Congressman Alan Peter Cayetano at ng ating city government upang makatulong at maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kasapi natin na medyo kapos. At ang pagtuturo pong ito ay isang paraan kasi ang kahirapan po ay ang isang malaking dahilan niyan ay yung mindset, no? Kaya ginagawa po natin ang pagtuturo ito upang primarily mabago ang ating pananaw sa buhay. Malaking maitutulong po nito sa ating pag-unlad. Kaya tayo po ay manalangin. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sa pagkakataong ang iyong salita makapangyarihan upang baguhin ang aming pananaw sa buhay. Pag-uusapan namin ito, Panginoon, at ang makikinig ay maisapuso ito at gawin ng iyong salita ang dahilan kung bakit ibinigay mo sa amin ang iyong salita, Panginoon. Sabi mo sa Biblia, ah, your word will not return unto you void. So let it accomplish the purpose for which you have sent your word to us, for us, Father. Gawin mo ito sa amin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus at para sa iyong kalwalhatian. Amen. Amen. Ako po si Pastor Jim Tarog, ang inyong tagapagturo sa araw na ito. At nasa ika-6 na serye na po tayo ng lecture. Pero nasa ika-4 na layunin po ng buhay ang tatalakayin natin ngayon. Ito po ay hinango sa katuruan ng aklat ni Rick Warren, The Purpose-Driven Life. So, magpunta na po tayo sa ating pag-aaralan, Shaped for Serving God. The Purpose-Driven Life Series Part 5, Shaped for Serving God. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 20, atin pong babasahin. We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tayo raw ay workmanship ng Diyos. Alam niyo ba ang ibang yung original Greek text na ginamit sa salitang workmanship, doon din nanggaling yung salitang obra maestra. Parang tayo po ay obra maestra ng Panginoon. Hinuhubog, binabago tayo at ang modelo ay si Kristo Jesus para maging katulad tayo ni Kristo Jesus. Bakit? Dahil mayroong good works na dapat tayong gawin. Ang bawat isa sa atin. No exemption. Bawat taong isinilang sa mundong ito ay merong inilalaan o naitakda ng good works na dapat nating gawin. Unique po yan sa bawat isa sa atin. Somehow, parang merong malaking plano ang Diyos sa mundong ito at doon sa napakalaking planong iyan ng Diyos, meron kang bahagi na dapat mong gampanan, gawin at tapusin. Pag hindi mo ginawa, ay hindi naman madidiskaril yung napakalaking plano ng Diyos. Kanya lang, pag hindi mo ginawa, it will remain undone. Hindi ko pwedeng gawin yung good works na inilaan sa iyo ng Diyos. Kasi ang Diyos mayroong good works na inilaan sa akin. Yun ang dapat kong gawin at yun ang dapat kong tapusin. Unique yung good works na yun, designed ng Diyos para sa iyo lamang, kapatid. So, in this life, you were made to make a contribution, not just to consume. God made you to make a difference. And what matter is not how long you live, but how you live it. Hindi yung haba ng buhay, kundi kung paano mo ginamit ang iyong buhay. The Bible says,
We were created to serve. We're saved to serve. Iniligtas tayo para maglingkod. We're gifted to serve. Binigyan tayo ng mga giftings. We're shaped, hinubog to serve para maglingkod. And we're commanded to serve God back. Tayo po ay inuutusan ng Diyos para siya ay paglingkuran. So, God has given each and every one of us a special assignment to fulfill in this planet. In this temporary world that we live in, to fulfill our tasks, God equips us. Huwag kang mag-alala na, ay, baka hindi ko kayang gawin yung pinagagawa ng Diyos. No. Ah, kaya ka nga binigyan ng mga kaloob, ng mga giftings. Yan ay enablement. Parang kinakapacitate ka ng Diyos para magawa mo yung unique na assignment na ipinagagawa ng Diyos dito po sa lupa. Job 10 verse 8 says, "Your hand shaped me and made me." Ito pong salitang shape is an acronym. Ginawa nating acronym at 5 bagay po ito. Una, letter S is for spiritual gifts. These are supernatural these are supernatural abilities given to us by God to serve others. Ibinigay sa atin para ipaglingkod sa ibang tao. H is for heart. The Bible uses the term heart to describe the bundle of desires, yung mga gusto mo, hopes, interests, ambitions, dreams, and affections that you have. Your heart represents the source of all your motivation. Yung bakit mo ginagawa ang isang bagay dahil gusto mong gawin yon, yung passionate ka na gawin yon, yun ho ang dinidescribe ng heart, ng puso. A is for abilities. These are the natural talents you were born with. Some people have natural ability with words. Merong mahusay magluto, merong mahusay umawit. Alala ko tuloy nung kami po ay nasa barko, papunta kami ng Romblon, kasama ko yung isang worship leader namin, si Alan Bulan, ay hindi kami makatulog. Gabi kasi yung biyahe namin, no? So nagpunta kami doon sa karaoke bar at doon sa yung karaoke parang malaking telebisyon na inabot namin yung isang binatilyo na talagang trying hard sa pag-awit. Alam mo na, yung ang sakit pakinggan sa tenga, ang lakas-lakas ng boses niya, no? Ang lakas ng loob. eh, nakatatlong awit pa yata bago tumigil. Pero nung tumigil ng umawit yon, eh, medyo kinalabit ko si Alan. Sabi ko, Alan, ikaw naman ang kumanta. At nagulog po si Alan ng ₱5. Kaya para kasi makakanta ka, eh, maghuhulog ka ng ₱5, then pipili ka ng awit. So naghulog ng ₱5 si Alan at nagsimula na po siyang umawit. Aba, nung siya po ay umaawit na, may mga taong lumapit doon sa karaoke at naghulog ng ₱5. And pinili nila yung kanilang paboritong awit at then sinabi kay Alan, "Bro, kantahin mo rin itong susunod na kanta, ha?" Alam niyo, ang daming naghulog ng ₱5 at ipinapakanta do'n sa kasama ko, kay Alan Bulan. Mahigit 10 awit yata, si Alan. Hindi na siya ang naghulog ng ₱5, ibang tao na, 'no? Eh, nung naubos na yung pinapaawit sa kanya, ako po ay naghulog din ng ₱5. Pero hindi ko pinakanta kay Alan yung awit na pinili ko. Ako po ang kumanta. Alam niyo, walang isa man na naghulog ng ₱5 para ipakanta sa akin. May gifting si Alan sa pag-awit, eh, 'no? Wala nasa tono naman din akong umawit. Hindi naman masakit sa tenga katulad nung inabutan namin. Kaya lang, yung gift na talagang yung bang
abilities, yun yung angat na angat sa'yo without trying hard, eh, talagang natural na nagagawa mo. So si Alan ay ang husay, bumirit talaga ng kanta. Ah, malayong malayo po ako. Pero well, sa pangangaral naman, sa paliwanag ng salita ng Diyos, yun naman po ang aking giftings na ibinigay naman ng Diyos sa akin. So, we have different spiritual gifts, iba-iba ang ating motivation, ng ating heart, at iba-iba rin yung ating mga abilidad, no? P is for personality. It is obvious that God loves variety. Just look around. Iba-iba tayo, no? He created each of us with a unique combination of personality traits. Ito talaga yung ugali mo eh. Yung what describes you. Yan ang iyong personality. Merong introvert, merong extrovert, merong ah, tao na palaisip, meron namang talagang yung bang emotional, puso ang pinaiiral. Some people work best when given an individual assignment, yung solo lang siya, pero while others work better kung team player, no? Iba-iba tayo eh. So, uh, when we serve others, we serve according to our personality. Realize that. And then last, yung ating experiences. Iba-iba rin po tayo ng karanasan. So pag pinagsama-sama mo po 'yan, no? Ako, iba yung aking pinag-aralan, iba rin yung inyong pinag-aralan, no? Iba yung pamilya na inyong kinalakihan, iba yung environment na inyong ginagalawan. So may mga masasayang karanasan ako at may malulungkot din, pero iba rin yung sa inyo. Kaya we were shaped by God for a purpose. Para siya ay paglingkuran. Unique, unique purpose, no? Para sa iyo lang 'yun. Kasi you are a unique person. Meron ka bang kasamang nanonood diyan sa iyo ngayon, sa live streaming na ito? Ito ho ang nais kong gawin ninyo. Harapin niyo yung kasama ninyo diyan sa bahay, kung saan kayo nanonood nito. Magtinginan kayo sa mata. Gawin niyo po ito. Go ahead. And then sabihin niyo, pareho niyo sabihin sabay ha. Okay. Sundan niyo pong sasabihin ko. Sabihin niyo, salamat sa Diyos. Go ahead, sabihin po ninyo, salamat sa Diyos, hindi kita kamukha. Totoo po yan. We are unique, no? At sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 10, each of us should use, or God has given each of you some special abilities. Be sure to use them in order to make yourself a billionaire and enjoy life. Yun ba yung sinasabi? Hindi po. Ang sabi rito ay, be sure to use them to help each other, passing on to others God's many kinds of blessing. Yung giftings na ibinigay po ng Diyos sa atin ay hindi natin gagamitin para sa ating sariling kapakanan. Gagamitin po natin yon para ipaglingkod sa ibang tao. So, ang maging kaisipan po natin ay maging other-centered po tayo. Hindi po self-centered. So, ito po ang pang-apat na purpose ng buhay. Uh, to serve God by serving others. We serve God by serving others. At ang tawag po diyan ay ministry. Yung salitang ministry ay wag niyo pong katakutan 'yan, no? Kasi pagka nabanggit yung salitang ministry, eh ang nasa isip niyo ay yan si pastor, mga pampastor lang yan. Yan yung ano, yung Secretary of Defense ng Ministry of Defense. Hindi po
Ang ibang salita po sa salitang ministry ay ito, servant, lingkod, servant. So, pagka naisip niyo pong gano'n, aba, ay puwede rin kayo diyan. At totoo naman, lahat po tayo ay tinatawag ng Diyos sa paglilingkod, ministry. Maliwanag po ba 'yon? So sabihin mo sa katabi mo, ikaw pala ay minister din, a servant. So maliwanag po 'yon. Kaya we are to serve one another. We serve God by serving one another. At ang atin pong modelo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Paano po ba nagsilbi ang Panginoong Hesukristo? Sabi po sa Matthew 20 verse 28, Jesus said, "Your attitude must be like my own, for I did not come to be served, but to serve." So, magkaroon po tayo ng ganitong pag-ugali katulad ng Panginoong Hesukristo na tayo ay nasa mundong ito hindi lang para yung bang magpasasa sa buhay na yung sarili lang natin ang iniisip natin at gusto nating tayo lang nag-uutos o timplahan mo nga ako ng kape, ganyan, gano'n. Hindi. Ang mindset natin, ang takbo ng isip natin ay paano ba ako makapaglilingkod sa aking kapwa? Katulad ni Kristo, siya po ay naparito upang maglingkod at hindi paglingkuran. So, paano po ba naglingkod ang Panginoong Kristo? Tatlong bagay po ang nais nating tingnan. Number one, uh, we can serve like Jesus by being available. Available. Number two, we can serve like Jesus by being grateful, mapagpasalamat. Number three, we can serve like Jesus by being faithful. Iisa-isahin po natin to. Being like Jesus means being available. Sa Matthew chapter 20 verse 30 and 32, ito po ang sabi, two blind men shouted, "Lord, have mercy on us." Jesus stopped and called them, "What do you want me to do for you?" So, ito po si Jesus Christ, meron siyang pupuntahan, no? Pero siya ay inabala ng dalawang bulag. Pansinin niyo po yung salitang stopped. Jesus stopped. Pag pinag-aralan niyo po yung lahat ng himala na ginawa ni Jesus Christ, mapapansin niyo na ginawa niya yung himalang yon out of interruption. Ininterrupt, inabala ang Panginoong Hesukristo. That means, at all times, pwede mo palang abalahin si Kristo kung may kailangan ka at ang ating Panginoong Hesukristo ay handang maglingkod. Ganun po dapat tayo. Available. Sabihin po natin, available. No? Ibig sabihin, hindi tayo too busy para hindi pwedeng abalahin at tumulong sa ibang tao. Alam nyo, marami sa mga kasama natin merong invisible na karatula sa harapan niya. Oh. Alam niyo kung anong nakalagay doon sa karatula sa harapan niya? Do not disturb. Ayaw paabala. Hindi po ganoon ang ating Panginoong Hesukristo. So, to serve God like Jesus by being available is to be willing to be interrupted. Pwede kang abalahin. Diba? Proverbs 3:28 says, "Never tell your neighbors to wait until tomorrow if you can help them now." Bawat pagkakataon na pwede kang tumulong sa iyong kapwa, tulungan mo kapatid. Kasi meron ngang kasabihan na, "You shall never pass this way again." Yung oportunidad para matulungan mo yung taong yon na nangangailangan ng tulong ay hindi na mauulit yon. Kaya
kung ano man ang kapasidad natin para makatulong sa isang tao, wag nating palagpasin yun. Tulungan na natin yun. At gawin natin yung pagtulong, paglilingkod na parang ginagawa natin kay Kristo Jesus. Ganun po ang pagtulong na gagawin natin na parang ginagawa mo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi naman ng Panginoon yan, if you do this to the least of this, my brethren, you have done it unto me. Ganun ang mindset o attitude sa ating paglilingkod sa buhay na ito. Napakaganda po ng sinabi ni John Wesley, no? Ito ang sinabi niya. Basahin natin, sabayan niyo po ako sa pagbasa. Do all the good you can, with all the means you can, by all the ways you can, in all the places you can, and at all the times you can, to all the people you can, as long as you ever can. Si John Wesley po isang lingkod ng Diyos na talagang naglingkod sa kanyang kapwa at hindi niya pinalalagpas ang pagkakataon para yung oportunidad na maglingkod ay makapaglingkod siya. Naintindihan niyo po ba yung aking sinasabi? So, ganun ho ang ating ah, maging attitude. And mga kapatid, this is greatness. Ano sabi ng Panginoon? If you want to be great, be the servant of all. Yung bang ikaw ay naglilingkod sa mata ng Diyos, yan ang kadakilaan. No? Be a servant. Ito po yung mga hadlang kung bakit hindi tayo makapaglingkod by being available. Number one is yung self-centeredness. No? Self-centeredness. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 4, forget yourself long enough to lend a helping hand. Alam nyo, pag tumutulong ka sa ibang tao, ang iniisip mo ay yung kapakanan ng taong yon. Pero kung ang iniisip mo ay laging yung pansariling kapakanan, hindi mo magagawang tulungan ang iyong kapwa. Kaya yan po ay hadlang, no? So, and the number one enemy of compassion is busyness, yung lagi kang busy. Pangalawang hadlang is yung perfectionism. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 11 verse 4, if you wait for perfect conditions, you will never get anything done. Yun bang sasabihin mo, pagka may sapat na akong kapasidad para tulungan ka. Hindi po ganon. Kung ano ang kaya mong itulong, itulong mo na. Huwag ka nang maghintay ng mas magandang panahon. Hindi po darating yon. At malamang yung taong dapat mong tulungan hindi hindi na available para matulungan mo pa. So grab the opportunity to help other people, no? At pangatlong hadlang sa paglilingkod na ikaw ay available is yung materialism. Sabi po sa Luke chapter 16 verse 13, no servant can serve two masters. You cannot serve both God and money. Pansinin niyo po, no? You cannot, imposible na paglingkuran mo ang Diyos at ang salapi. You cannot serve both God and money. So, magpasya ka kapatid. Ano bang gusto mo? Yumaman o maging pagpapala sa ibang tao? You cannot serve both God and money. It is an impossibility. So many times we get so busy taking care of things, you don't have time to take care of people. Wala ka ng panahon at malaking problema po yan. So the most important decisions you're going to have to make in life once you become a believer is, I am going to be a kingdom builder or am I going to be a wealth builder? Yun ho ang pagpipilian nyo. So, tanungin nyo ang inyong sarili. Ako ba ay kingdom builder
Inuuna ko ba ang Panginoon sa aking buhay o yung aking sariling kagustuhan? So if your job is keeping you from having any kind of service, you need to make some kind of adjustment. Yung bang masyado ka ng busy sa pagkita ng salapi, ay baka dapat mong baguhin ang iyong priority. So yung tatlong yan, self-centeredness, perfectionism, and materialism ay hadlang para ikaw ay makapaglingkod katulad ni Kristo available. Pangalawa, to be able to serve like Jesus means be grateful. Gratefulness means ikaw ay marunong magpasalamat, no? John chapter 11 verse 41 and 42. Jesus looked up and said, "Father, I thank you that you have heard me. I know that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here." Ito po yung binuhay ni Jesus si Lazarus, no? At bago niya binuhay si Lazarus ay nanalangin muna siya at nagpasalamat siya sa Panginoon na naririnig ng maraming tao. Alam niyo si Jesus ay nagsilbi ng mayroong pagpapasalamat. Kahit na sa mahirap na sitwasyon, si Kristo ay grateful na tao, no? Psalms 100 verse 2, ang sabi po rito, serve the Lord with gladness. Bakit tayo nakapaglilingkod ng may pasasalamat? Kasi nag-e-enjoy tayo sa paglilingkod. Pag ikaw ay naglilingkod at ikaw ay nagdadabog, you are not serving the Lord with gladness. At ang hirap magpasalamat pag ganun ang iyong attitude. So, uh, we should serve not out of a sense of obligation, but a sense of the great opportunity that God has given us. Oportunidad yan na makapaglingkod. So you grab the opportunity and you serve others with gladness. Pag ganun po ang inyong ugali sa paglilingkod, ay lagi hong may kasamang pasasalamat yon. So, sa mga kabataan na nakikinig po sa atin, naintindihan niyo po ba ang konseptong ito? Kayo po ba ay nagpapasalamat para sa inyong mga magulang? Mahalaga po, mga magulang, na turuan natin ang ating mga anak na maging marunong magpasalamat. Alam nyo, ayokong kasama ang isang taong bukang bibig ay puro reklamo. Nakakainis yung ganong tao. Mas gusto kong kasama yung taong ang bukang bibig ay thank you, salamat, at may kagalakan, laging masayang kasama. 'Di ba? Ito po ang mga hadlang kung bakit hindi tayo makapaglingkod sa ating kapwa with gratefulness. Number one, comparing and criticizing. Sa Romans chapter 14 verse 4, ito ang sabi, "Who are you to criticize someone else's servant? The Lord will determine whether his servant has been successful." Lahat po tayo lingkod ng Diyos, no? At ang ating pinaglilingkuran ay ang Diyos. Yes, we serve our fellow men, pero we serve God by serving our fellow men. At yung taong yon dinala ng Diyos sa atin para in a way na kinapacitate tayo ng Diyos, ganun natin siya pinaglilingkuran. Ngayon, wag mo nang ihambing yung sarili mo sa iba. Bakit itong taong ito ay mas maraming pera kaysa sa akin? Kaya, no, iba-ibang abilities ang ibinigay ng Diyos sa atin. So, don't compare. We are all His servants, it and so it's a matter of His opinion, yung opinion ng Diyos, hindi yung opinion ng tao, ang dapat nating bigyan ng pansin. Competition with each other in service, it just doesn't make sense when you come right down to it. Ang paglilingkod po ay hindi kompetisyon, hindi pagalingan, hindi paligsahan. Kasi ang Diyos ang
nakatingin po sa atin. So, iba-iba tayo. Kaya maglingkod ka sang-ayon sa kapasidad na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Pangalawang barrier kung bakit hindi tayo makapaglingkod with gratefulness ay maling motibasyon, no? Sabi sa Matthew chapter 6 verse 1, when you do good deeds, don't try to show off. If you do, you won't get a reward from your Father in heaven. Bakit mo ginagawa yung ginagawa mong paglilingkod? Yes, naglilingkod ka. Para ba mapansin ng tao? Para ba ikaw ay palakpakan? Maling motibo po yon. At sabi po rito, you lose your reward. What a tragedy, no? Na yung gantimpala na dapat mong tanggapin ay namimiss mo dahil ah, naglingkod ka para mapansin ng tao. So, alam nyo, yung paglilingkod natin, minsan ay ginagawa na lang nating paraan para imanipula ang Diyos. Yan ho ay maling motivation. Maglingkod tayo with a pure motivation of pleasing the Lord. Gratitude. This very attitude. Alam niyo, pag nawala yung sense of gratefulness, gratitude sa inyong puso, sa inyong mga ginagawa, yan ho ay senyales na mali na ang inyong motibasyon. Ang ministry ay ginagawa natin dahil mahal natin ang Diyos. Hindi para magpagalingan o makipagkompetisyon sa iba. Di rin natin ito ginagawa upang tayo'y maging sikat o kapansin-pansin. Lagi nating isaisip na anuman ang ating ginagawa bilang mga lingkod ng Diyos ay isang walang katapusang thank you, Lord. Wala nang ibang motibo ang mas gaganda pa diyan. Kasi kung para kay Lord ang ginagawa mo, anuman ang maging tugon o reaksyon ng tao sa iyo, di mo na ito iindahin. Total, total, ginawa mo naman ito para kay Lord. Hindi ba? So, hindi mo papansinin yung sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga ay yung sasabihin ng Panginoon sa iyo. Pangatlong paraan to serve others by serving like Jesus is by being faithful, tapat sa iyong ginagawa. Sabi ng Panginoon sa kanyang panalangin sa John chapter 17 verse 4, I have brought you glory on earth by completing the work that you gave me to do. Simple lang po ang ibig sabihin ng katapatan sa akin. Yung maglingkod ka ng tapat. Ganito. Pag sinimulan mo, tapusin mo. Do it to the best of your ability, pero tapusin mo. Sinimulan mo, tapusin mo. Ganun ho ang paglilingkod ng may katapatan. At may gantimpala naman po yan eh. Pero nakakainis po yung sinimulan mo ang isang bagay tapos iiwanan mo sa ere, hindi mo tatapusin. 'Di ba nakakainis 'yon? So, tapusin po natin. Ah, sabi ng Colossians chapter 3 verse 23 and 24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Isipin nyo na lang po yung gantimpala na tatanggapin nyo pag naglingkod tayo. Katulad ng Panginoong Hesus, tinapos natin, no? Doon ho sa ating unang talata kanina na merong good works na nakatakda na dapat gawin natin. Yung good works na yon dapat matapos nating gawin yun. And God has given us enough lifetime para matapos po natin yun. Kaya sabi ko nga kanina eh, hindi yung haba ng buhay mo sa mundong ito, kundi kung paano mo ipinamuhay yung buhay mo.
Ginawa mo ba yung pinagagawa sa iyo ng Diyos? Tinapos mo ba yung pinagagawa sa iyo ng Diyos? Alam niyo sa Biblia, tatlong tao lang ang parang tinapos nila yung pinagagawa sa kanila ng Diyos, eh. Yung sinabihan ng, yung sinabi mismo ng Bible na parang matapos nga yung pinagagawa sa kanila ng Panginoon. Number one doon, si David. Sabi sa Book of Acts, David served the purposes of God in his lifetime. So yung layunin ng Diyos sa buhay niya ay nagampanan niya, no? Meaning, natapos niya yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. And then, uh, si Apostle Paul, ang sabi ni Apostle Paul I have fought the good fight of faith, I have run the race, I have finished my course. Sinabi ni Apostle Paul, tinapos ko yung pinagagawa ng Diyos sa akin. So, ngayon, ang hinihintay na lang niya ay yung kanyang gantimpala. Yung good works na pinagagawa ng Diyos sa atin, yun po yung ating potential in God sa buhay na ito. Bawat isa sa atin may potential, no? Ah, at the end of our life, zero potential dapat tayo. Meaning, na-exhaust na natin yung ipinagagawa ng Diyos. Tapos, pangatlo, na taong um, tinapos niya yung pinagagawa ng Diyos sa kanya, ay yun, si Kristo. Doon sa panalangin niya. I have glorified you in the earth. I have finished the work that you have sent me to do. Sabi ng Panginoon. So, ganun din po natin luluwalhatiin ng Diyos. Tapusin natin yung ipinagagawa ng Diyos sa atin. And gawin natin yun to the best of our abilities. Sabi po sa 1 Corinthians 15:58, throw yourselves into the work of the Master, confident that nothing you do for Him is a waste of time or effort. To the best of your ability. Alam niyo, pag may ginagawa kang isang bagay, ibuhos mo to the best of your ability yung kaya mong gawin, no? May ugali kasi ang Pilipino na ganito eh. Pwede na yan. Alam niyo, napapansin ko rin sa aking sarili yan eh. Pwede namang Puwede pang pagandahin, eh, pero sabi nga, the enemy of best is good. Yung bang sinasabi, that's good enough. Puwede pa namang pagandahin pa, eh. So, mga kapatid, sa paglilingkod natin, don't try to be the best. Just do your best. Kasi may taong mas mahusay pa sa iyo, eh. Pero kung ano yung kaya mo, gawin mo lang at gawin mo para sa Panginoon. Okay na yun, 'no? Wag yung, puwede mo pa namang pagandahin, eh, hindi mo pinagbubuti. Basta't if you do your best, that is okay. Hebrews 6:10, He will not forget how hard you've worked for Him and how you've shown your love to Him. Hindi ho makakalimutin ng Diyos. 'Pag nagbigay siya ng gantimpala, eh, naka-record po 'yan kung ano ang ginawa mo para sa Kanya. Alam nyo, hindi mahalaga kung malaki o maliit yung ginawa mo. Kahit maliit lang yung tulong na ibinigay mo sa iyong kapwa, nakarecord yan sa Panginoon at may gantimpala yan sa Panginoon. 'Di ba? Sabi nga sa Biblia pagka inabutan mo ng isang basong tubig, ang isang taong nauuhaw, eh may gantimpala yan sa Diyos. So mga kapatid, serve with uh, serve by being available, serve by being grateful, and serve faithfully. Tapusin po natin ang pinagagawa sa atin ng Diyos. At at the end of our lives, sana ito po ang marinig natin. Matthew 25:21. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things, so I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Wow! Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, when your life on earth is over, maririnig nyo kaya sa bibig ng Panginoon, well done,
good and faithful servant. Well done. Napaka gandang pangungusap na magmumula sa labi ng ating Panginoon. So, sana marinig po natin yan. So, parang review, learning to serve like Jesus ay tatlong bagay po. Be available, be grateful, be faithful. Tayo po ay manalangin. Napakalaking oportunidad, Panginoon, na ikaw ay mapaglingkuran namin sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa aming kapwa. At kung papanong ikaw ay naglingkod sa Diyos nung ikaw ay naparito, hindi ka naparito para paglingkuran, kundi ikaw ay naglingkod sa amin, Panginoon. And the greatest service that you have done to humanity is by dying on the cross, paying the penalty of sin for us. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. At dahil ginawa mo yan, bilang pagtanaw ng utang na loob, forever grateful kami at forever kaming maglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng paglilingkod sa aming kapwa. Help us, Father, to recognize every opportunity na mapaglingkuran ng aming kapwa. Huwag naming palagpasin, Panginoon, ang mga pagkakataon na dumarating sa aming buhay dahil ganito mo kami inilagay sa mundong ito upang maging servant. And this is true greatness, O God. Hinubog mo kami, iba-iba ang aming shape, at unique ang serbisyo paglilingkod na aming gagawin. Inihanda mo kami dyan, Panginoon. In-equip mo kami dyan, Panginoon. You did not qualify the called, but you did not call the only qualified, but you qualify the called. Tinawag mo kami at in-equip mo kami para magawa namin ito. Lord, sa pagwawakas ng aming buhay, nawa ay mabanggit din namin na tinapos namin ang pinagagawa mo sa amin. Nabigyan ka namin ng kaluwalhatian. At marinig namin ang pangungusap sa iyong labi, well done, good and faithful servant. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen and amen.